Sinabi ko na masamang tao talaga itong si Vice President Sara Duterte. Akalain mo, um, pinagbigyan na siya dito ng parliamentary courtesy. Hindi na siya tatanungin, hindi na siya i-scrutinize, hindi na siya kung ano-ano pa ang ibabato sa kanya, babanatan dito sa pagdinig ng Committee on Appropriation sa budget ng pang 2026 ng Office of the Vice President. Sa kasamaang tao nitong si Vice President Sara Duterte, pumunta dyan ready yan ng bloodbath. Tapos gaganyanin nyo lang, hindi nyo pa tatanungin yung mga bibirahin din niya. Hindi nyo pa tatanungin yung mga susunugin niya. Kaya ano sabi niya? Sige po, okay po, yung parliamentary courtesy na yan na sinasabi ninyo, sige po, i-waive ko na lang. Patanungin nyo yung mga kontra sa akin ng mabanatan ko. Ngayon, itong si Tinyo, sunog na sunog ang itlog. Hindi lang sunog ang itlog, naabo makakachismis. O, panoorin natin kung paano babasagin ni Vice President Sara Duterte itong Tinyo na do. Play. Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon na Sa mga nakapanood, napakahaba ng presentation ni Vice President Sara Duterte. Pero saan sa pupunta, alam nyo na, confidential fund. sa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Teka lang, kung mabagal yung paggasta o yung obligation rate na sinasabi nitong Tinyo na to, may reklamo kayo. Mabagal, may reklamo kayo. Pero yung ginastos, yung confidential fund ng 11 days, 125 million. Sabi nyo naman, napakabilis naman yan, BP Sara, 11 days lang. Ano ba talaga? Saan ba gusto nyong lumugar ang Office of the Vice President? Kung mabagal, may problema. Kung mabilis naman, may problema. Saan tayo lulugar niyan? Wala naman sa tamang-tama lang. Tamang-tama lang yan. Hindi Kasi alam natin yung mga government offices na yan. Kapag malapit na talaga yung end of the fiscal year, doon talagang yung kung meron silang mga sobra pa, kung meron pa mga gagastos, doon talaga binubuhos nila. So saan pa talaga sila lulugar naman? Yes, marami kaming procurement na Pansin nyo yung kilay. Talagang pinaghandaan, kilay pa lang. Killer na. hindi siya nasimulan by January. Yung Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na Teka, nakikita nyo itong nasa likod. Saldi ko, ikaw pa yan? Hoy, Saldi ko, wag kami. Alam namin na ikaw yan nasa likod Di ba kabuka? nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Mabagal nga ang procurement. Alam nyo yan, nasa gobyerno kayo. Mabagal ang procurement process. Tinatanong pa ba yung Tinyo? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement and lahat po ng mga documents na yon ay hindi po siya nakukuha ng isa o dalawang araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you.
Okay. So ano napatunayan mo dun? Wala. Butata nga. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng Pakinggan nyo dito yung sagot ni Bibi Sara, ha? Pakinggan nyo, basag. COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-isang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Pakinggan. Madam Chair, I suggest that the congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Ngaw. In short, you are barking at the wrong tree. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ganon. Bakit sa akin ka nagtatanong? Hindi ito ang opisina ng gobyerno na nag-uudit. Yung COA, doon ka magtanong. Ow, 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 ow. Madam Chair, I'm asking the question. Pareho pala kami ng kilay ni Bibi Sara, tulis Now, from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. Makulit ka kasi. Doon ka kasi sa COA magtanong. Dati gusto nyo, kunin na lang yung trabaho ng COA. Kayo ang nag-iimbestiga. Ilabas mo ang mga resibo ng confidential fund, Bibi Sara. Tapos ngayon naman, gusto nyo yung information na dapat manggaling sa COA, sa Office of the Vice President yung tinatanong. Okay ka lang. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this notice of disallowance. Exactly. Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance? Doon ka na nga magtanong. Kulit mo din no? Kung yung Congressman Tinio, kung ang notice of disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Oo, ba't ka nag-aabogado kay BP Sara? Babanatan ka ngayon ng mga dyan, vloggers ng mga loyalista nga. Huwag kang mag-abogado. Bakit ang bait-bait nyo ngayon? Na-realize nyo na kahit anong ginagawa nyo kay Bibi Sara, hindi nyo talaga siya napatumba. Confidential pa, nandyan na yung nandyan na yung dito, impeachment. Pinadala nyo yung tatay siya dahil hindi pa rin siya na-break. Mas lalong lumakos. Kaya ngayon, himudpwet kayo ngayon kasi papalapit na yung 2028 at alam nyo, hindi na mapipigilan na magiging presidente yan. Pero kung yung notice of disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung notice of disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. See? Ako na lang ang kukuha. Hindi ka kasi makaintindi. Tanong ka kasi ng tanong Sabi nga ng Vice President, sa COA mo kunin, sa COA mo tanungin. Mapilit ka. O so, sige, ako na lang. Tamad ka ba? Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay Meron pa. kaugnay po sa Notice of Disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga disilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet,
sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Hindi pa ba kayo nauumay dyan? Ayan na naman yung 11 days. Ayan na naman yung confidential fund. Ay nako, natapos na tayo lahat-lahat sa impeachment. Nandyan pa rin kayo. Move on, move on. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial. And Basag. Ngayon, hindi nyo na matatanong ngayon yung mga confidential fund na yan. Una sa lahat, kasi impeachment trial na yan, di ba? Kasi sabi nila na tapos na yung impeachment. Tapos na yun eh. Naka-archive na. Sabi nyo na ngayon kayong mga GD shit. Patay na yung impeachment. Nagabaon na. Pero bakit yan na naman ang depensa ni Sara? Pakinggan. I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to know na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. Wala nga pero naka-archive, 'di ba? Sabi nga nung mga kaalyado ninyo na gusto ma-impeach si VP Sara, pwede pang buhayin. Pero siyempre, pasagutin natin ang masamang tao na si Vice President Sara Duterte. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. Bobo, ayan na, ikaw mismo ang nagsabi. Well, in fact, naka-archive. Eh di pwedeng buhayin nga. Sabi ko nyo, pwede kang buhayin, di ba? Tapos gusto nyo magsasagot si Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment. Ngek-ngek nyo. Ararararara. Okay, so next question na po, no? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng Baka ba? 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds. Confidential fund na naman. Sabi nga niya na parte na yan ng impeachment eh. Under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Nasa Mary Grace Beatos ka na rin. Ang tigas din naman ng bungo mo yan. No? Ang sarap iuntog yan sa katabi mong kunot eh. Fernando Tempura, meron pang shell joke, no? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinabmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Nasagot na yan eh. Noon pa eh. Confidential fund nga eh. Sabi nga ni Ping Lacson, allowed. Nauubo tuloy ako. Allowed na gumamit ng mga aliases as long as meron talagang tao doon sa likod ng alias na yun. At pero yun, hindi pwedeng ipakita kasi confidential fund nga. Bungo mo, iuntog mo nga dyan sa mesa mo. Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Ikot-ikot ka na sa tanong mo na yan.
Ano bang hindi mo maintindihan? Sabi niya, una, sa kuwa ka magtanong. Pangalawa, may impeachment. Naka-MR pa. Pangatlo, yung nature ng confidential fund. Hindi pwedeng i-divulge sa public. Hindi pwedeng isa publiko. Bakit? Kasi masusunog yung mga informant para sa national may issue ng national security. Bakit hindi mo maintindihan? Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po no na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So, mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente, at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So, sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on-official duty, at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari? So, Madam the Chair, yes. last question, Madam Yes, President. yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with the destinations? Hindi ako na magpapaliwanag. Ako na. Kapag official function na merong engagement si VP Sara, automatic yan, may dalawang tao daw. Dalawa o tatlo tao na kasama niya na taga Office of the Vice President. Matic yun. Pero kapag wala siyang official engagement, wala. Normal yon. Tama? Yung security naman, hindi niya choice yon. Choice yon ng AFP. Siyempre, desisyon ng AFP yon, hindi siya. Hindi Office of the Vice President. Anong gagawin ng Office of the Vice President? Sabi ng AFP, kailangan mo ng 2 o 3 security para sa paglabas mo ng bansa. Kasi Vice President ka pa rin kahit nasa personal trip ka. Maliwanag yon. Kahit natutulog yan, kahit tumatay yan, kahit umuutot yan, kahit anong ginagawa yan, hindi niya mahuhubad ang kanyang magiging vice-presidente. At tungkulin ng AFP na bigyan siya ng security. Yun, natural, ang sinong gagastos? Hindi AFP. Sinong gagastos? Yung Office of the Vice President. Kung may choice lang sana, itong si VP Sara na wag na mag-security sa AFP. Hindi pwede. Kasi ini-insist ng AFP na, hoy, Vice President Sara Duterte, Vice President ka ng Pilipinas, kailangan mo ng security. Anong choice ng OBP? Wala. Kailangan nilang tanggapin. At ganun din, wala silang magagawa. Kundi, gastusan yun. Yun. Ang hirap paliwanagan ng mga taong ayaw talagang maliwanagan. Mga loyalist tanga.